Ilang oras na lang magpapaalam na tayo sa 2024. Marami naman ang gustong salubungin ang 2025 with a bang. Kaya patuloy ang dumog ng mga namimili ng paputok at mga pampailaw sa Bukawi, Bulacan. Para bigyan ng mukha ang balita, may live report si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, kamusta na ba ang sitwasyon dyan? Pops J, marami pa rin ang nag-last minute shopping na mga paputok ngayong magbabagong taon dito sa Bukawi, Bulacan, ang fireworks capital of the Philippines. Dumayo pa ang ilang mga kapatid natin dito sa Bukawi, gaya ni Boji Padilla, na galing pa raw ng San Fernando, Pampanga. Taon-taon, sinasadya talaga nila ang pamimili sa Bukawi dahil daw malaki ang natitipid nila dito. Yun kasing mga fountain na binibili niya dito sa halagang 150 pesos, doble raw ang presyo sa kanila. Sa kabuuan, nasa halagang 15,000 pesos ang nabibili nila na saktong-sakto raw para sa pagsalubong sa bagong taon. Maliban sa kanila, marami rin ang pumupunta dito mismo sa Bukawi mula sa mga kalapit na bayan. Dito lang daw kasi may murang mga paputok. Ang isa sa nakausap ko, bumili rin ng mga pwedeng pambata tulad ng lucis. Supervise naman daw sila at matitiyak ang safety. Sa pag-iikot natin kaninang umaga, napansin naman nating tumaas na ang presyo ng ilang fireworks at fountain. Yung fountain na tig 100 pesos, naging 150 pesos. Yung dragon fireworks from 1,000 naging 1,200. Mahigpit naman ang pagbabantay ng mga otoridad para matiyak na hindi nakakalusot yung mga malalakas na paputok. Iyan yung mga ipinagbabawal gaya ng Plapla, Goodbye Philippines at Bin Laden. Ang Piccolo, kahit maliit, ipinagbabawal din. May ilang insidente kasi na nalulunok yan ng mga bata. Pops, mismo may-ari ng mga tindahan ang nagtitiyak na hindi nga sila magbebenta ng mga ipinagbabawal na paputok. Iniingatan din kasi nila yung lisensya at rehistro permit ng kanilang mga negosyo. Pops J? Julie, kahit nagtaas ang presyo sa ilang produkto, bakit daw dyan pa rin pinipiling bumili ng iba? Pops J, for context, kanina umaga nagtaas yung presyo pero ngayon medyo pahaponan, unti-unti na rin yan bumababa. Kanina nung nagtaas nga yung presyo, ang sabi nila mas mura pa rin kasi talaga siya kahit na technically tumaas ng mga 50 pesos to 200 kasi ngayon nga nabibili ng 150 pesos. 300 pesos daw yun kung sa Pampanga bibilin katulad nung dumayo kanina. Ganon din daw sa ibang lugar, nasa 100 pesos daw kasi yung dagdag. Kaya kung marami kang bibilin, kung bultuhan at gusto mo talagang bonggang-bongga yung pagsalubong ng bagong taon, talagang dumadayo sila dito. Julie, sa mga oras na ito, kamusta ang supplies? May aabutan pa ba yung mga ibang gustong humabol para makabili ng mga paputok? Pops, kung makikita mo yung nasa likod ko, halos sarado na. May ilan kasi na mga nauna na nagsara. Unang naubos kasi yung lucis, yung quitis at saka yung sawa. Pero kahit naman na gusto nyong humabol, meron pa rin mga bukas dito sa ilang pang mga stalls dito. Hanggang 8 p.m. daw maghihintay sila or hanggang maubos yung kanilang supplies. Karamihan na nandito mga fountain na lang at saka mga fireworks. Kamusta Julie yung mga nagbenta at yung iba nga nagsara na? Masaya ba ang mga nagtitinda ngayong taon na ito? Ngayong pagsalubong sa New Year? Pops, marami sa mga nakausap natin na may-ari ng tindahan, tuwang-tuwa sila. Mas malaki daw yung kita nila ngayong taon kung ikukumpara noong nakaraang taon. Kasi yung mga wholesaler dito, talagang marami raw kinuha yung mga retailers nila kasi maganda yung panahon. Last year daw kasi umuulan, umaga pa lang, kaya wala na talagang masyadong kumuha ng supply sa kanila. So malaki yung kita na naipasok daw nitong taon. Hindi lang daw kasi ngayong araw yung pagdagsa ng mga bumili. Pagpasok daw ng December, marami ng mga kumuha ng supply sa kanila. And nung nagsimula nga actually dumami yung bumibili dito, before daw yung Pasko and nung December 28. Julie, sabi ng Pag-asa, may posibilidad ng pag-ulan. Anong plano ng mga nakabili ng paputok? Hindi ba sila natitinag? Actually, Pops, umaambon na nga dito, kahit kanina, mga alas 3, nagsimulang umambon. Tinanong na natin yan, sabi ko, paano po kung umulan? Kasi last year nga, umulan. And ito, nakita nga natin kumulimlim. Ang sabi nila, hindi yan mainit naman. Ang sabi nga nila, mainit naman daw yung panahon. Inaasa na lang sila na hindi uulanin at mapapaputok at masisindahan itong mga fountain na binili nila. Julie, paano nakatitiyak na walang lulusot na illegal na paputok dyan sa Bukawi?
Actually, Pops, yung Philippine National Police, patuloy sila sa pag-iikot. Hindi lang dito sa hilera ng bilihan dito, pero kasi ilang mga ganitong tumpok ng hilera ng bilihan ang meron dito sa Barangay Turo sa Bukawe, Bulacan. Ano? Kaya lahat yan iniikot nila. Nagposisyon din ang Philippine National Police at saka Bureau of Fire Protection ng mga employee, ng mga tauhan nila sa bawat hilera ng bilihan dito. Yung BFP, Pops, actually umiikot din sila. Tinitiyak din nila na wala yung mga ipinagbabawal na paputok, and then nire-refer nila sa Philippine National Police kapag ka daw may nakikita silang mga illegal. Julie, ano naman ang dapat tandaan ng mga bibili dyan sa Bukawe? Paps, unang-una, no, para sa mga nagtitinda, yung BFP, umiikot sila kada oras para tiyakin yung mga drums, may mga drums sa harapan ng tindahan dito, may lamang tubig kasi in case daw na magkaroon ng sunog, dapat talaga may laman yan para unang-unang makatulong sa pag-apula ng apoy. Sa mga bibili naman, yung mga nagpupunta po dito, mahigpit pong ipinagbabawal yung pagtetest ng mga binili ninyong paputok. Hindi rin pinapayagan, of course, yung pagsisindi ng apoy, yung pagyoyosin sa paligid kasi baka biglang sumiklab or may maapuyan kayo ng mga paputok dito, ano. Para din po doon sa mga bumili. Sinasabi din ng mga tindera dito, safety first. Kung alam nyo wala na may kakayanan na magpaputok, huwag nyo nang bilhin yung mga delikado. Yung, kumbaga meron kasi mga paputok, Pops, na dire-diretso yung pagsindi. So, yung mga ganun, tinatanong nga din nila kung sino. Kasi minsan, pag mga makikita mo bata yung bumibili, tinatanong nila kung sino. So, dapat ingatan daw at hindi basta-basta bumibili. Ang kanina ngang umaga, yung mga tatay na bumibili, halos mga lusis, mga pambata lang talaga yung binibili nila para sa mga anak nila. Yung para sa kanila, fountain lang daw, and hindi naman daw yung delikado. Julie, kamusta naman ang trapiko dyan? Yung mga daan patungo dyan sa bilihan ng paputok? Naku, Paps, yung paluwas, yung other side dito sa Bukawe, Bulacan, makikita mo talagang mabagal na yung daloy ng trapiko. No? Siksika na talaga yung mga sasakyan ng mga paluwas dyan sa Metro Manila. Pero so far, yung mga nanggagaling ng Metro Manila pauwi dito sa Bulacan, smooth pa naman so far, or kung magkakaroon man ng kaunting traffic ay hindi naman ganoong tumatagal sa ngayon. Ayun, maraming salamat, Mobile Journal Julie Baiza.